Alam mo ba na ang pera ay hindi nagsimula bilang barya, papel, o numero sa cellphone? Libo-libong taon na ang nakalipas, wala pang pera. Kapag gutom ka, kailangan mong ipagpalit ang pag-aari mo. Isda kapalit ng tinapay, bigas kapalit ng kagamitan. Pero paano kung ayaw ng kausap mo ang dala mo? Walang palitan. Ito ang problema ng barter system. Kaya noong bandang 3000 BCE sa Mesopotamia, nakaisip ang tao ng mas matalinong paraan. Gumamit sila ng pilak na tinatimbang. Ikinukumpara sa halaga ng sebada. Wala pang barya, tiwala at timbangan lang. Kalaunan, kumalat ang paggamit ng cowrie shells sa Africa at Asia. Maliit, madaling dalhin, may halaga. Sa unang pagkakataon, pwedeng dalhin ang yaman kahit saan. Pero dumating ang tunay na pagbabago. Noong 600 BCE sa Lydia, ngayon ay bahagi ng Turkey, ginawa ang unang metal na barya. May tatak ng gobyerno. Pare-pareho ang timbang. Pare-pareho ang halaga. Bumilis ang kalakalan. Lumakas ang mga imperyo. Pagkalipas ng maraming siglo, China ang muling nagbago ng mundo sa papel na pera. Noong una, walang nagtitiwala. Papel lang yan. Paano naging mahalaga? Pero nang suportahan ng gobyerno, nagbago ang lahat. Ngayon, ang pera ay hindi lang metal o papel. Ito ay digital na rin. Hindi nakikita, pero tunay. Mula sa isda, papunta sa pilak, hanggang sa QR code. Ang pera ay kwento ng tiwala at patuloy pa rin itong nagbabago. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please follow, share, at subscribe para sa higit pang kaalaman.